Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundong ito at siyempre sa mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat, sa mga kababayan din natin nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po kayo? Binabati ko po kayo and shout out sa inyong lahat, okay? Medyo hindi po tayo nakapag-vlog kahapon dahil masama talaga pakiramdam ko sa katunayan nung nakaraang araw medyo talagang para na akong lalagnatin at sinumpong ako kung kailan ako nagpa-flu vaccine saka naman ako nagkaganto. But anyway, ngayon po medyo okay na ako so tuloy-tuloy po tayo, okay? Ito po ang magiging topic natin for today. Number 1, kasalanan ito ni Boying. Ano na naman itong kapalpakan mo, Boying, na ginagawa mong support ang Pilipinas. Pangalawa, Tamba, nagtatago na din kay Claire. Mana sa pinsan. Syempre, magpinsan yung dalawa eh. Pulis, eto. Pulis, nahuli, galing sa rekto ang diploma. Pangapat, bias, media, pinangalanan na ni BP Sara. Mga bobo kayo. Panglima, ito, ano to viral to. Oh. Ay, Goldilocks, kaya pala, ayaw kay PRRD, dilawan. Yan po magiging topic natin ngayong araw na to. Pero bago tayo magsimula, wag po natin kakalimutan na i-like agad itong vlog na ito, ha? Pagpasok pa lang, like nyo agad nang sa ganun, mas kumalat ito dahil yung media na yan, wala nang pakinabang yan. Yung mainstream media na yan, wala nang pakinabang yan. No? So tulong-tulong na lang tayo. Team Duterte, Team Suka, Team PDP. Tulong-tulong po tayo at konting lambing po sa inyo sa mga hindi ko pa po subscriber, sa mga nanonood ng vlog ko, paki-check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi, subscribe po kayo sa channel ko. Pero bago po tayo magsimula, kasi po nagkaroon ako ng survey doon sa aking Facebook account na Coach Oli News PH, no? At ang survey ko doon, ang tanong ko, sino or ano ang news outlet na nagbabalita ng katotohanan? Anong news outlet ang hindi bias? Okay? So pakisagot nyo rin. Bago tayo magsimula, lagay nyo dyan sa comment section. Blank. Hindi bias. Kung ano sa tingin ninyo. Pero karamihan ng sagot doon sa Facebook ko, number 1, SMNI. Yung iba naman, ang sagot, SMNI or SMNI and Net25. Yan. Pero laging may SMNI. Or SMNI, Net25, and may mangilan-ngilan na nakalagay UNTV. So, ewan ko, wala akong nakitang ABS-GMA, News 5. But anyway, wala po. Hindi ko po kayo didiktahan. Ilagay nyo po dyan, okay? Sino ang news media na hindi bias? Sino ang news media na nagbabalita ng katotohanan? Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Simulan na po natin agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, simulan muna natin dito sa kahihiyang ginawa ni Boying, ha? Okay, mamaya na po yung patungkol dito sa ibang topics natin. But anyway, ito sabi, bibigyan ko lang komentaryo, baka sasabihin nyo fake news ako, ha? Boying, totoo ba to na yung nilabas ng Abogado PH sa Facebook? Tinatanong kita kasi bibigyan ko ng komentaryo, hindi ako fake news, ha? Ito sabi, Dionisio Babo Sores, former foreign minister of Timor-Leste and seasoned statesman, said that his country has no obligation to comply with another nation's expectations, particularly sa madaling salita, sinasabi niya wala kayong jurisdiction dito, wala kayong wala kaming obligasyon sa inyo. Kung bobo kayo, kung duwag kayo, kung supot kayo, at kayo'y walang paninindigan sa sarili nyong bansa, kami hindi.
Parang ganito, although siyempre professional ang pagkadadali nitong mama na ito eh, ano? Hindi po 'to salitang kalye. Pero parang gano'n na sinasabi niya, "Wala kaming obligasyon sa inyo Pilipinas. Huwag niyo kaming pinasusunod. Sino ba kayo?" Oh, sabi, "Has no obligation to comply with another nation's expectations, particularly when such actions could undermine its sovereignty and the integrity of its judicial system." Ayan. Ito kasi yung request, tatandaan nyo po may sinabi si Boying na hindi maganda itong ginawa ng Timor-Leste. Okay? Nagsalita siya ng medyo negative against Timor-Leste dahil nire-request niya si Tebes pauwiin. Alam mo, mas matagal pong bansa ang Pilipinas. Mas matagal po tayong merong soberanya. Mas matagal tayong merong kalayaan. Mas matagal tayong na, 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 na namumuhay ng sarili natin compared sa Timor-Leste. Di ba? Ilang taon lang po ang Timor-Leste. Pero tingnan ninyo, may bayag. May paninindigan. Alam mo yung ginawa ni Boying, nakakahiya po yun. Napahiya tayo sa buong bansa. Napahiya tayo sa buong mundo. Napahiya tayo sa ibang bansa. Ganyan po yan. Kaya alam nyo, itong ginawa ni Boying na ito, kasalanan niya to at damay ka dyan, Brad. Damay ako. Damay tayong lahat. Nagmumukha tayong supot. Nagmumukha tayong walang bayag. Lalo niya pang nilantad sa ibang bansa na wala tayong paninindigan. Wala tayong sariling tindig. Wala tayong sariling desisyon. Kasi yung ginawa kay Tatay Digo, masama na yun eh. Yung ipinamigay mo ang kalahi mo sa mga puti, yun talaga eh, parang wala ka ng bayag. Pasensya na po, dediretsuhin ko na po. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. That is my opinion eh. Wala kang paninindigan. Ganyan na po ang Pilipinas. Pero mas matindi itong ginawa ni Boying. Kasi wala na nga tayong paninindigan. Gusto mo pa yung ibang bansa ganun din. Wala ding paninindigan. Wag mo sila, alam nyo ganyan kasi yung alam mo yung may ginagawang kasamaan. Halimbawa, yung kaibigan mo ng bababae, yayayain ka niyan para mambabae, para dalawa kayong babaero. Yung kaibigan mo, halimbawa, adik, gusto niyan mag-aya ng adik din. Yayayain ka niyan. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan nyo. You make sure na yung kaibigan ninyo, good influence. Dahil hahatakin ka talaga niya. Gusto niya ng kasamaan, kasama sa kasamaan. Ganito pa yung ginawa ni Boying. Palpak na nga yung ginawa kay Tatay Digong. Mali na nga, ginajustify pa nila, tapos gusto nila gawin pa ng ibang bansa. Talagang doble-dobleng kahihiyan. Sana huminto na si Boying dito. Hindi niya na inobliga yung wala siyang respeto sa Timor-Leste. Kung meron siyang problema kay Tebes, problema niya yun, gawan niya ng paraan. Pero wag mong obligahin, wag mong igaya sa'yo yung ibang bansa. Wag mo igaya sa atin. Wala tayong kalayaan, wala tayong soberanya, walang hustisya sa bansa natin. Ganyan po ang pagkakaintindi natin dyan eh. Kasi kung may hustisya sa bansa natin, hindi dapat natin pinamimigay ang kalahi natin sa ibang bansa. So maling-mali. Double kahihiyan yung ginawa nilantad niya pa. Nag-aya pa siya sa kasalanan. Pahiya tayo dito. Nagmumukha talaga tayong I have nothing against sa bakla, pero parang nagmumukha tayong bakla dito. No, hindi ko po, may mga kaibigan tayong bakla, hindi ko po iniinsulte, no, figuratively yan, sinasabi ni Boying. Pero ganito kalabasan nito, para tayong walang B, no? Wala tayong backbone. Para tayong nakatago sa saya. Sana matapos na yung mga ganitong kalokohan nila.
dahil hindi lang naman silang napapahiya, tayo din. Next topic po tayo. Okay, eto, pag-usapan natin. Tamba nagtatago na din kay Claire. Mana sa pinsan. Well, alam mo naman na dapat natin intindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandiyan na sa inyo eh. Ito yung sinasabi ni ano eh, no? Ni kasi nanghihingi sila ng ebidensya. Okay? Hindi ko alam bakit ang sumasagot na rin si Claire. Hindi ko alam kung spokesperson ba si Claire na magpinsan. Hindi ko alam talaga kung ano, eto si Claire, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga title nito. Ano bang job description nito si Claire? Ito ba vlogger, Yusek, tagapagsalita ng magpinsan, tagapagsalita ng duwag, o taguan sa saya? Hindi na natin maintindihan kung ano ito si Claire. But anyway, pinagtatanggol na rin niya po, ito si Tamba. Pero kasi nasa harap niya na ito yung sinasabi ni Magalong, nanghihingi sila ng ebidensya. Nasa harap na nyo. Yan po ang pinakamahirap sa lahat. Alam nyo kung ano? Yung gisingin, yung taong gising. Hindi mo mamulat yan. Kasi alam naman nila. Alam nila yung lokohang nangyayari dyan. Imposible. Iyon po ang point ni hindi na kailangan ng ebidensya. 'Di ba? Naiintindihan daw ni Magalong, ni Mayor Magalong si Claire. Bilib ako sa tapang mo, saludo. Pero ako hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan to si Claire. Kasi hindi dapat ganyan ng secretary. Dapat yan pinagtatanggol or ibinabalita yung trabaho niya, yung yung proyekto. Hindi taguan sa saya. Taguan ng mga weak na nasa posisyon. Hayaan mo silang sumagot. Nandyan din sa social media ang mga ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. At ang sinong nakinabang dito? Yun, ito problema. Wala yung AKAP. Tapos bigla-biglang nagkaroon. Tapos na-distribute. Ang tanong, sino-sino yung mga nakatanggap ng AKAP? Kasi delikado eh. Pwede ko sasabihin, Kotsoli, eto 10 million, mamigay ka. Sino nakatanggap? Baka nakatanggap si left and the right. Di ba? Ako rin, binuls ako. Yun yung sinasabi dito. Sinong nakinabang dito? Ito, mga congressman, na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Yun. Kasi, baka walang listahan. Baka nakalagay dyan, yung bulsa nila, kaliwat kanan. Diba? Yun walang listahan. I-share nyo sa amin, sino yung nakatanggap. Kasi ang punto rito ni Mayor Magalong, baka mamaya nagdodoble-doble na tayo ng bayad ng binibigyan. Papatingin ng listahan nyo para hindi na namin mabigyan. Diba? Walang mapakitang listahan. Di umano, sino pa ba pagbibintangan dito? Di si Tamba. Sinabi niya ng mga congressman, sino bang leader ng congressman? Ako. Si PRRD. Si BP Sara. Si Baste. Si Mayor Baste. Si Congressman Pulong. Wala nga. Inalisan na nga ng budget to si Pulong Anong ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Ayun yung sinasabi niya. I-share natin yung listahan na hindi pa ulit-ulit, baka sila nakakatanggap. Baka mamaya kamag-anak ninyo lang. O baka mamaya gawa-gawa nyo lang. Baka multo yung nakakatanggap. Tapos yung mayaman kayo. Ako, delikado to. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December. Grabe yun, ang bigayan nun. Grabe pala nung December, Sinamantala nyo December. Kung may Santa Claus, sa bagay, mukhang Santa Claus talaga to si Tambaluslos Di ba? Kung may Santa Claus, sila din nag-Santa Claus at akala mo kung mamigay, akala mo pera nila.
Eto Claire, eto masasabi ko sa iyo Claire, ha? Wag niyo siyang hingan ng lista, ay wag niyo hingan ng ebidensya si Mayor Magalong kasi nasa pagmumukha niyo na eh. Ang gawin ninyo, kung mali si Mayor Magalong, sampahan niyo ng kaso. At doon, siya maglalabas ng ebidensya. But as of the moment, nasa harap niyo na eh. Di ba? Huwag niyong daanin sa maglalabas siya na maglalabas ng ebidensya, palabasin ninyo yung ebidensya niya sa korte. Huwag niyo siyang gipitin. Walang gipitan. Baka mamaya gigipitin to si Mayor Magalong. Eh magaling na kandidato eh. Na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Ano? Sabi niya, there will be no AKAP for O, wala na daw akap sa 2025. Sabi daw ni ni Rex. Wala nang akap sa 2025. O, anong nangyari? 2025 budget for DSWD. for DSWD. Mm. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. Ayun eh, di ba? Hindi naman ni-request, pero nagkaroon. Kaya nga yung BICAM na yan yung tinatawag na BICAM. Malaki talaga problema nila dyan. Alam mo, yung paglalantad ni Tatay Digong, nila Attorney Vic, yung patungkol dyan sa BICAM na yan, isa yan, kaya binanatan si Tatay Digong at pinadala doon. Hindi lang, nagdududa ako kasi hindi nila magalaw-galaw si Attorney Vic. Duda ako, may mga maraming hawak na alas si Attorney Vic against Bongbong. Kasi sabay-sabay sila dyan eh. Binulgar nila yung BICAM na yan. Sila pa simuno niyan. Kaya salute talaga sa'yo, Attorney Vic Rodriguez and PRRD. Pero, alam ko marami pang hawak na ebidensya si Attorney Vic. So, antay-antayin natin. Kasi hindi siya ginagalaw. Napaka-imposible. Kita nyo naman anong ginawa kay Tatay Digong. Nag-init talaga ulo nila dyan. Kasi malaki yan. Kaso po talaga yan. Pag naalis sila sa pwesto, ay daang-daan kaso ang kakaharapin nitong mga ito. Galit sila doon. Ito pa, sinasabi ngayon ni Mayor Magalong. Hindi ko alam, baka mamaya meron na rin itong warrant of arrest galing sa Interpol. Hindi ko alam kung pahuhuli na rin to ng ICC. Baka mamaya bigla itong kidnapin, dalhin sa Villamor Air Base, tapos bitbitin sa, nakakatakot. Dalhin to sa ICC tapos sabihin, kasi sinunod lang namin yung Interpol, meron silang warrant of arrest. Wala pa naman desisyon ng korte kung paano mga-aresto. Hindi naman pa nadidesisyonan ng korte kung yung illegal, yung pagkaka-arrest to kay Tatay Digong. Kaya inulit namin. Ako sa nangyayari ngayon, everything is possible na sa Pilipinas ngayon. Hindi na ako magtatakang gawin dito kay Mayor Magalong. Kasi matindi, yung BICAM na yan. Yan ang pilit pinagtatakpan nila. Kaya nga pinagtakpan ng impeachment yan. Kaya nga pinatitiklo si Tatay Digong. It's the president's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Di ba? May kumakalat naman eh. Approve na yung AKAP, etc., etc. Sila yan. Alam mo, habang humihirap ka, tayo habang humihirap, sila payaman. Makikita mo pa doon good day kong nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Yun. Ngayon lang nangyari yan siguro dati nangyayari pero hindi ganyang kagarapal. Ngayon talaga kung buwaya. Lolong ang dating. Alam niyo yung pinakamalaking buwaya sa buong mundo? Si Lolong? Ay ganyan. Lolong ang datingan nito mga na ito. Talagang buwayang-buwaya. Hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mag-akap-akap. Pambihira Ano ba kayo?
hindi ho mamigay ng ayuda. Hindi ho yung lagi na lang puro pagkakapirahan, nandiyan kayo lagi. Masakit yan, Claire. Pagkakaperahan, andiyan kayo lagi. Oh. Ayan, pinsan ni Marcos. Ha? Tatandaan nyo yan. Sige, bumoto pa kayo ng Team Alyansa, Team Bongbong. Pinsan ni Marcos yan. Siya, bilang presidente, walang magawa. Anong klaseng presidente meron tayo? Ano? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth. O wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Ito, PhilHealth, no? Baka nakalimutan nyo. Tinanggalan yung PhilHealth. Wala silang nilagay sa PhilHealth. Tapos merong ayuda, merong AKAP. 'Di ba? Grabe, no? Grabe ka abusado. Baka nakalimutan ninyo. Isa po ang health na concern ng mga Pilipino. Do you know why Bongo is number 1 right now? Bukod sa pagiging kaalyado ni Duterte, given na po yan. Ha? Given na po yan. Okay? Pero alam nyo kung bakit? Number 1 si Bongo? Talaga kasing maraming natulungan yung Malasakit Center. Legit po yun eh. Kalusugan. Isipin mo, Pilipino, wala ka nang pera. Magkakasakit ka pa. Malaking dagok sa'yo yan. Wala ka nang makain. Magkakasakit ka pa, tapos ka na. Kaya napaka-importante sa Pilipino ng kalusugan. Ito masama. 'Di ba? Ito masama. Hinayaan pa nito mga lintikas na ito. Ha? Mawala yung PhilHealth para sa ayuda. Magkamali kayo dyan. Nagkamali. Huwag niyong gagalawin ang patungkol sa medikal. Napaka-importante sa Pilipino yan. Ano? Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig Tinaas yung DPWH ng 89 billion, tama ba? Nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. 289 Ano ibig billion. sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP. Pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH. Oh. Naglagay ng AKAP, tinanggal yung sa PhilHealth, dinagdagan sa DPWH. Alam nyo kung bakit? Okay. Bakit dinagdagan ng 289 billion sa DPWH? Alam nyo? Ito. Budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila. Kasi yung mga proyekto na yan, okay? Yung mga ginagawa dyan, mga kalsada, etc., no? 25, 30, 40% cut nila. So, halimbawa, may 100 milyon na proyekto. 40%, 40 million, akin na. Akin. Okay? Yung 60, saan mapupunta? Dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor. Yung pa. So, bukod sa 40%, sila pa contractor. Di kikita pa sila. Kalimitan, sila pa yung mga supplier. Sila pa rin yung supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang hulahan. So another 15, another 20. So 40 plus 15, 55 plus 20, 75%. Ilan na lang mapupunta doon sa proyekto? Mga 25% na lang sa proyekto. 75% sa bulsa ng congressman. Calling, BBM.
Yang pinsan mo, yan po ang kino-call out ni Mayor Magalong. 75% at yung mga amuyong, yung mga taga-tahol, yung mga kapwa buhaya ni Tamba ng pinsan mo, BBM, 20, kung ang proyekto ay 100 million, 75 million punta sa akin. 25 punta sa pinapagawa sa proyekto. Ganong katindi. Ganyang kabuakaw yung mga yan. Ganyang kabuhaya. Kung usapan natin dito, 100 million lang. Eh, paano kung lagpas 100 million? Paano kung 500 million? 'Di ba? So, magkano ang kanila dyan? Oh, nasa 400, 425, tama ba? Oh. Hindi. 75, 150, 375 million. 'Di ba? Habang ang Pilipino, hindi malaman kung kailan ulit kakain kinabukasan, naghahanap ng pera, ah, hindi mapag-aral ang kanilang mga anak ng maayos, tapos mga ito kumikita ng milyon-milyon in a snap. Tapos bibigyan kayo kunwari ayuda. Bibigyan kayo 1,000. Yan po ang ine-explain ni Mayor Magalong. Huwag po tayong magpapaloko. No? Ganyan ho katakaw ang ang ating mga mambabatas ho ngayon. So, ganyan katakaw. Ngayon, pinagtatanggol pa ni Claire. Buti naiintindihan siya ni Magalong. Ako hindi ko maintindihan. Bakit mo ipagtatanggol? Nakitang-kita mo naman. Kasi sabi niya, nasa harap nyo na, oh. Kitang-kita nyo. So, ibig sabihin, for Magalong, alam ni Claire na ang pinagtatanggol niya mali. Kaya ako hindi ko maiintindihan si Claire. Ba't mo ipagtatanggol yung ganong klaseng korupsyon? Kahit ba trabaho mo yan eh. Wala ka na rin bang dignidad sa sarili mo? Vlogger ka rin eh. Kasama ka namin na nagtatanggol sa katunayan. Katunayan nga, binabanatan mo rin si BBM eh. Asan ang sense of responsibilities na itong tao na ito? No? But of course, naintindihan siya ni Mayor Magalong. I respect that. Ako, ewan ko. Kayo ba, sagutin nyo. Naiintindihan nyo ba si Claire? Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Sino? Sino ang namimili? Di ba sila din? Next topic po tayo. Eto, next. Next. Police, huli. Galing sa rekto ang diploma. Okay. Ito, pag-usapan natin. Ito, si paborito ninyo. Okay, si General Nunal. Ay, ano pangalan nito? Ano pangalan nito? Si Pahardo. Ano sabi ni Pahardo? Excuse me. Ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Ay, yung nag-rally daw, 60,000. Sige, kukumputin natin ha. Saglit lang, 60,000. Sabi niya, mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na na-monitor namin. But as to the estimate number of nag-participate ay higit 60,000. So, ang punto dito ni itong babaeng ito, lahat ng nag-rally sa buong mundo, sa buong Pilipinas, around 60,000. At mga 240 na lugar sa buong mundo at sa buong Pilipinas. So kung kukumputin natin, okay? Kailangan although alam ko na, para ipakita sa inyo, 60,000 divided by 240 na rally, more or less, kita ba? Ay, hindi pala kita. More or less 250. So sa madaling salita, more or less, mga 250 kada rally yung mga nag-attend. Ganun kakonti. Ako nagtatanong sa'yo, saan ba galing yung diploma mo? Parang peke. Ako sa tingin ko lang naman, this is my opinion. Pagka ganito ka, kikita mo yung crowd sa likod, sa tingin mo nasa 250 yan.
Kasi ganun lumalabas eh. Sa tingin mo, sa 250 yan, yung crowd na lang sa Davao. Ang sabi nila dyan is around 350,000. Tingnan mo na lang, Davao lang yan yung nasa screen. Hindi nga po pwedeng 60,000 lang yan eh. Davao itself ha, wala pa yung sa Manila. Wala pa yung sa Mindiola. Wala pa yung sa Cebu. Wala pa sa buong Pilipinas. Wala pa yung sa Netherlands. Ultimo sa Netherlands, ang dami. Ako talaga, in my opinion, baka galing sa recto diploma nito. Or kung tunay man ang diploma nito, palagay ko dapat bumalik sa kolehiyo to. Ang layo. Ang layo po. Napaka-imposible. It's impossible. Para mong sinabi bukas, hindi na sisikat ang araw. Para mong sinabi bukas, ang presidente, ay hindi, bukas, hindi na ulit uulan ever sa Pilipinas. Ganun na sinasabi na itong ano na to. Paniniwalaan nyo ba ito? Ito rin yung babae na sinabi, yung humuling pulis, kay Tatay Digong hindi umiiyak, nagpupunas ng pawis. Alam mo, ito ha, it shows na ang pulis Torre, yung mga kakuntsaba ni Torre, pare-pareha silang sinungaling. Sino pa bossing neto? Di si BBM. Pare-pareha silang sinungaling. Unless i-correct ito ni BBM. Pag hindi ito kinorek ni BBM, sinungaling din siya. Kung hindi ito kinorek ni Torre, sinungaling siya. Pero ako, para sa akin, pare-pareha silang sinungaling. Walang sasabi, same people na sinabi walang pumasok na armas sa KOJC. Yan si BBM. Etong si Torre, sinabi niya hindi sila naghukay doon. May ebidensya, naghukay sila doon sa loob ng KOJC. Ganyang kababoy ang tao na yan. Ganito na ba ang pulis natin? Sir, ako nagtatanong lang sa inyo. Ganito na ba kababaw ang pulis natin na napakasinungaling? Na wala na tayong aasahan sa kanila? May nakakahiya na to. Ay, nakakahiya to mga ito. No? Kaya ano lang, tanong kita, Jean. Talaga bang nakapagtapos ka? Abogado pa ito. Saan ka ako ang taas ng respeto kasi mga nakakasalamuha akong abogado, tatalino, attorney Tor yun. Ha? Attorney Vic Rodriguez. Attorney Jimmy Bondok. Ang tatalino. Attorney Acosta. Pambira. Ito abogado. Ganyan na sinasabi. Bobo to. Bobo. Palagay ko bumalik to sa kolehiyo. Next topic po. Ito. Binanatan. Bias Media, pinangalanan na ni BP Sara. Makabobo kayo. Pakinggan natin. Bigyan natin ng komentaryo. It doesn't have to be 30,000. They have to prove that it's systematic and it's sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Ang pinag-uusapan dito, ang sinasabi kasi ng media, 30,000. Pahamak tong media eh. 30,000 sila ng 30,000 ng 30,000. Yun ang pinick up ng ICC. Isipin mo, ang ebidensya ay pinick up ng mga katulad ni Marcos, 30,000. Kakaano nila, hindi ko nga alam kung kasalanan ng media o si Marcos, pinipid ng media, yan ang ibalita nyo. But definitely, etong mga bias media na ito, sila yung nagsasabi ng 30,000 yung napatay ni PRRD. Pagdating sa iilan lang. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Oo, kasi ang dali naman sabihin, ito biktima, ito biktima, ito biktima, ito biktima. Ba't hindi nyo ilagay yung pangalan? Alam mo, pinapaikot-ikot tayo. Sabi, alam mo, sagot pa ng isang bobong abogado. Kung gusto nyo ng
paharapin niyo si VP Sara sa ICC. Hindi. Kayo ang nagdidemanda eh. Kayo nag-a-accuse ng merong pinatay si Tatay Digong ng 30,000. Bakit hindi nyo ngayon patunayan sa ICC? Kami paharapin nyo sa ICC. Ganun ang lumalabas. Ba't daw hindi harapin ni VP Sara ang ICC? Kagaguran din, no? Kagago na itong mga ito. Pinagbintangan nyo ang pamilya Duterte, tapos yung burden of proof nilagay nyo sa kanila. Excuse me po, anong klase kayong abogado? Abogado nga ba kayo? Kayo magpatunay. Pangalang wala kayong maibigay. So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have victims. 43 counts of murder. Ilan daw? 43 counts of murder. 43 lang. Meron pa pinag-uusapan, 181 pieces of evidence. Ang layo sa 3,000, no? Ganyan po kagago ang media. Kaya nga tatanungin ko kayo ulit. 'Di ba? Tanong ko kayo, sino ba ang media ngayon, news media na maaasahan na hindi nagbabalita ng fake news? Ilagay nyo dyan. Sinong mainstream media lang ang may katotohanan? Even 50. So where is the system there of killing thousands? No. No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Ayun, bobo. Bobo. Ako I agree with you, BP Sara. Bobo talaga yung abogado nila. Tapos, ang isasalang pa si BP Sara. Ma'am, last na lang from my end. You have so much on your plate. Birthday ng Presidente, you are the Vice President, malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang estrategiya ninyo to balance your family time, pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang pinaparapan ng Pilipinas? And for yourself? Well, nung dumating si Hanilet, ay nakalibot na ako ng maayos. Napusis ko na yung mga dapat puskusin, ma'am. Na-shave ko na yung aking legs. Napipitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So, on that point, okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko. So, wala na tayong problema dyan. Pagdating naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking husband. Siya yung parent ngayon, solo parent. Matanong ko rin po kayo. Ano ang regalo niyo kay Tatay Digong sa birthday niya? Kung matatanong niyo ako ang regalo ko kay Tatay Digong sa birthday niya, vote straight PDP. Yung 10, yung Duterte na tumatakbong senador. Yan po ang regalo ko sa kanya. And hopefully, isipin nyo rin kung anong gusto nyong regalo kung talaga kayo supporter ni Tatay Digong, isipin nyo kung anong gusto nyong pwede nyong iregalo kay Tatay Digong. Kasi, ako I mean, this is my opinion. Alam ko, kasi bago siya hinuli, alam na niya na huhulihin siya. And yet, ang binanggit niya doon sa Hong Kong, iboto yung 10. Kaya siya nandoon dahil pinopromote niya yung 10 na kandidato. Tumaya siya doon. And siguro kung meron man siyang kahilingan sa in my opinion, isa po ito sa kahilingan niya. Iboto natin yung 10. Alam kong matutuwa siya doon kung yan ang regalo niya natin sa birthday niya. Yes, of course, gusto nating makauwi siya. Nandoon na po yun. Pero marami sa atin wala masyadong magagawa patungkol dyan. Diba? Kung hindi mag-attend tayo ng rally, isigaw natin
hinaing natin sa gobyerno patungkol sa maling ginawa kay Tatay Digong, pero yung talagang actively, directly na meron tayong kakayanang magawa, yung talagang may immediate effect, yung iboto natin yung 10. Alam ko matutuwa diyan si Tatay Digong. Tungkol sa aming mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang projects namin ngayon, ay kayang-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time. And then I give them replies every morning sa time namin sa sistema kami report sa Office of the Vice President. And yes, organizing the team, the support team of the legal team of President Duterte, the support team of President Duterte. Ito po sinabi ni VP Sara, no, isa sa binanata niya rito yung, kung tama ako ng pagkakaalala, isa dito yung Rappler, no? Kasi yung bintang ng 30,000, 30,000, alam mo style komunista yan, eh. Hindi ko sinasabing yung Rappler na komunista, pero kayo na lang mag-isip dahil malayo sa katotohanan. I will stand na walang magra-rally ng ganito kadami sa buong mundo, pupunta sa Netherlands para gumastos, magpaliban sa kanilang trabaho at mag-effort, magsakripisyo, pumunta diyan, mag-rally sa buong mundo kung meron talagang napatay si Tatay Digong na 30,000. Malabo po yun. Maganda na rin, dinerecho na rin ni VP Sara itong mga media. Kasalanan eh. Kasalanan ito ng media. Alam mo, ang media dapat, para sa akin, tayo ang nagiging kasangkapan ng katotohanan. Tayong media ay hindi dapat nababayaran. Tayong media ay hindi dapat pumapanig kung kani-kanino sa maling paraan. Pagkita nyo na. Kasi, alam mo mga Pilipino, alam nyo namang matatalino tong media na ito eh. So I will not believe na naloloko sila. Really, I don't believe that. Hindi sila naloloko. Matatalino yan. Mas matatalino yan kaysa sa akin. Pero ba't niloloko nila taong bayan? Alam nila eh. Bayad ba sila? Hindi ko alam. Gumaganti kay Tatay Digong? Maybe. Pero hindi dapat ganun. Kayo ang nagsimula niyang 30,000, 30,000, 30,000. Sana sinasabi ninyo, responsible broadcasting, responsible journalism. Sana chinek nyo muna kung totoo ba yung 30,000 na yan. Anong responsible journalism yung sinasabi ninyo? Binalita nyo na naghingi ng asylum si Tatay Digong sa China. Di binara kayo ng China. Anong klaseng media kayo? Hasan ang paninindigan nyo? Hindi kayo bobo. Wala lang kayong paninindigan. Yan ang totoo. Tas nagagalit kayo sa taong bayan. Pag nandiyan kayo sa Netherlands, binabastos kayo. Kung ayaw kayo kausapin ng pamilya Duterte, magagalit kayo. Kasalanan nyo rin eh. Ginawa nyo yan sa sarili ninyo. Diba? Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin kasi viral tong Goldilocks na ito. Okay? Kasi meron lumabas sa Facebook para dun sa mga hindi nakakaalam, nagpapalagay, Happy Birthday Tatay Digong. At hindi nilagay ng Goldilocks, di umano, dahil ayaw daw nila maging political. So, sumagot etong Goldilocks. Eto sagot nila. We are aware of an isolated incident involving a cake greeting that has raised concerns online. So, una pa lang, isolated case. So, sabi ko, nag-i-excuse to. Nag-i-excuse na. Sinisimula na ang excuse nito. No, ibig sabihin, hindi naman nila gawain talaga yon, isolated lang yan.
O, tingnan natin anong susunod. Mag-a-apologize ba? At Goldilocks, we truly believe in messages that celebrate, uplift, and bring people together. Reflecting the joy and togetherness we've always valued. So, ina-explain nila yung talagang ginagawa nila na yung pagsasama-sama, pagsalo-salo ng mga ng mga tao, binavalue nila. We are always happy to accommodate personal messages on cakes that have space specially designed for greeting. So, sinasabi lang nila, yung ginagawa nila na pag may personalized message ka, ginagawa namin, nilalagay namin. So, anong ginagawa ng Goldilocks? They are just stating the obvious. Kung ano nando doon, anong ginagawa nila, sinabi. We understand how much these moments mean and we're taking steps to ensure every customer feels seen, included, and celebrated in every store and every time. Sa madaling salita, hindi nag-apologize. I don't think this is an apology letter. So para sa kanila, tama na hindi ilagay doon, Happy Birthday Tatay Digong. They offer no apologies. Ang dating pa nga sa akin nito, gina-justify nila. Nagagawin namin yung trabaho namin na bigay kami ng greetings. Yung mga dapat bigyan ng greetings. Ganon. At dati na namin ginagawa. At lagi namin ginagawa sa lahat ng aming mga tindahan. Naiintindihan namin kayo. Ang tanong, ba't hindi nyo nilagay, Happy Birthday Tatay Digong? Nasagot ba? Hindi ba tao rin si Tatay Digong? Hindi ba magbabayad yung customer? Bastos ba yung nakalagay? Political ba yung mag-Happy Birthday Tatay Digong? So wala nang karapatang mag-birthday si Tatay Digong? So pag nag-happy birthday ka, halimbawa ako, trabaho ko, mag-franchise ako ng Goldilocks. Pumasok si Bongbong. Ano, hindi ko papasukin? Nagpalagay, Happy Birthday Bongbong Marcos. Hindi ilalagay ko. Obligasyon ko yun eh. Hindi po pwedeng hindi. Anong political doon? And yet, naglabas kayo ng letter. No apologies. Ako tanong ko, dilawan ba kayo? Yung kulay nyo, dilaw eh. Ano mo to, dilaw? Ewan ko, colorblind ako, orange ata. But anyway, parang eh. Parang kayo ang political. Kasi normal eh. Ako, nagkataon lang, nasa SMNI kami noon. Pero kunwari, isi-celebrate namin ang birthday ni Tatay Digong, bibili din ako ng cake. Pero hindi sa inyo. Alam mo ko ako? Masarap sa contest. Contest na lang kayo. Oy, naku, masarap. Ang layo ng lasa, hindi tinipid. Kung ayaw nyo ng contest, medyo pricey. Red Ribbon, mas masarap. Kasi baka silang nagsusupply ng pulburon kay Marcos. Kayo ba nagsusupply ng pulburon kay Marcos? Hindi, tanong lang po yan, ha? Oo. Huwag namang ganon. Dating presidente yan eh. 'Di ba? Obligasyon nyo pa rin. O, halimbawa ako, pastor. Magpapadasal sa akin si Bongbong. As a pastor, pagdadasal ko pa rin si Bongbong. Halimbawa, kunwari may ari ako ng hotel. Kahit ayaw ko kay Marcos at lumapit doon sa hotel ko at gusto mag-check-in, papapasukin ko pa rin. 'Di ba? Kasi yan yung serbisyo nyo eh. Ba't hindi nyo sinerbisyuhan yun? Ganun lang kasimple yun eh. Huwag naman sana tayong bias. Huwag sana tayo maging political sa negosyo natin. Okay? Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber,
subscribe po kayo Coach Oli News PH. Maraming salamat po at i-like nyo po to nang sa ganun mas ikalat pa ni YouTube. At i-promote ko na rin yung sa second channel ko na YouTube, Facebook, at saka TikTok. Yan po ang pangalan, Coach Oli News 2. Mag-subscribe din kayo doon kung sa YouTube. Mag-follow naman kayo kung Facebook at sa TikTok follow din. Okay? Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. God bless everyone.